Habang wala pa nga mga maring mahanap na trabaho ay dito muna nga sila sa kubo kasama nga sila Kuya Richard. Bago muna nga ako mag-almusal ay inom muna nga ako mga maring barley. Kailangan ko nga rin ng barley mga mara dahil nakakaboost nga rin to ng energy. Bukod nga doon pagkatapos ko nga kumain ay magre-review nga ako sa aming reporting. Nakakatulong din nga kasi ito sa akin mga mare maging alerto ang aking isipan. Isang baso na yung tinimpla ko mga mare at hati na nga kami ni Ran. Alam ko marami sa inyong gumagamit na ng barley natin kaya maraming salamat sa pagbili niyo sa amin. Hindi ko nga lang kayo lahat nare-replyan pero ang gaganda ng mga feedback nga natin pagdating sa ating barley. Tulad nga ng sabi ko habang wala pa nga silang nahanap na trabaho ay dito muna nga sila sa atin. Tingnan nyo may baboy natin mga mare sobrang bait. Pagdating naman sa trabaho mga mare alam nyo naman yung mga gawain nga lang dito yung pagkain nila. Yung sila ang magluluto ng pagkain nila, kukuha nga ng isda doon sa bukid. Hindi nga tulad ng napagsukan nga nila mga mare na all around nga daw sila. Tapos bawat pagkakamali nila ay may multa atang 500. Sa panahon ngayon talaga ay mahirap din talaga mga mare pumunta dito sa Bulacan or sa Maynila para makipagsapalaran. Lalo na kung malayong probinsya mo dahil hindi mo alam kung ano nga yung dadatnan mo sa trabaho mo. May mga nakikita nga rin kami mga mare na parang niloko nga sila tapos naglalakad sila pa uwi. Pero may mga ganun pala talagang tao na kaya nilang sikmurain nga na nahihirapan yung mga ibinabigay nga nila. At eto nga sumama nga sila dito para mangisda. Sabi nga namin eto lang din talaga ang gagawin nga nila dito. Samantala ay dito muna nga sila sa bukid. Total ay puro lalaki naman nga sila at sanay na sanay nga ito mga mare sa trabaho. Pinakamatanda nga sa kanila ay 20 mga mare pero tingnan nyo naman matured na nga sila. Batak na batak nga sila mga mare. Abay malaki pa yata yung katawan kay Kuya Richard. Ilang araw nga rin hindi ito napandaw kaya napakaraming nilang nahuli ngayon mga mare. Tamang tama naman marami silang mauulam ngayong araw. Pero doon nga doon sa pinanggalingan nga nila mga mare parang buro nga daw yung kinakain nila kasi palaging may amoy. May mga ganun pala talagang mayayaman yung hindi nga nila naiisip yung mga tauhan nga nila. Yung iisipin lang nilang kumita sila at wala silang malasakit sa magiging tauhan nila at kung ano nga yung mga dapat gawin. Minsan talaga mapapaisip ka na lang napakadaya ng mundo bakit may mayaman at mahirap pa. Dahil yung mayaman ng mayaman ay mas gusto pang yumaman ng yumaman. Tapos syempre yung mahirap mas lalong ang nadidikdik sa laylayan dahil hindi nga patas ang mundo nga natin. At nabasa rin namin mga mare yung mga concern nyo at nagpapasalamat din kami doon talagang mahal nyo nga kami. Sa ngayon kasi ay pansamantala lang talaga muna nga sila sa atin mga mare kasi wala rin naman silang matutuluyan. And nasabi ko na nga rin inalok nga namin sila na pamamasiyahan na nga lang namin sila pero ayaw nga nila kasi mas gusto nga nilang magtrabaho. Eh habang wala pa kami nahahanap mga mare dito muna nga sila at magkakasama sila kung ano lang ginagawa natin dito sa araw-araw yun lang din ang gagawin nga nila. Kaya nun pagdating nga nila ayan inasikaso na nga rin nila ang paglilinis nga ng isda dito para may maulam sila. Natawa nga rin ako sa nag-comment na bakit nga daw puro isda na lang wala daw bang pambiling iba. Pero sa totoo lang na naman din kasi mga mare, kung meron naman ng libre, ba't bibili ka pa ng iba? Sa mahal lang bilihin ngayon, tapos may ganitong libre, ay malaking bagay din mga mare, diba? Sabi din naman namin sa kanila, hindi naman sila dito magugutom kung anong kinakain namin, ay kakainin nga din nila. Kaya nga nang tumawag nga si Ran, ang dami nga daw nilang ulam, may inihaw, may prito, may paksiw. At kanya-kanya nga rin sila ng ginagawa ng mga mare, pero sa totoo lang kung may sapat lang din talaga kami ng pera. Tulad nga ng dati, ay kukunin na lang din namin sila. Total, ay kailangan naman nga natin ditong tao dito sa kabila. Eto nga nagsipagluto na nga rin sila ng mauulam nga nila mga mare. Eto nga si Alvin, kung hindi ako nagkakamali, ayan nagprito na nga siya dyan. Bale, ito pala yung apo nga ni tatay na bali pamangkin ko na rin. Dahil siya ang anak nga ni ate Paela na pinsan ko naman. Dalawa nga silang magkapatid niyan mga mare. At kung hindi naman ako nagkakamali, eto naman nga si Jeremy. Naman nga ang taga-ihaw mga mare. Tingnan niyo naman, napakalakas nga nung apoy. Habang si Kuya Richard naman, magpapaksiw naman nga siya dito. Bale, si Kuya Richard na nga din pala ang pinagkatiwalaan nga ni ate Paela kasi nga may tiwala siya kay Kuya Richard. Bukod nga doon ay magkababata ata sila. Dahil puro Bicolano naman nga itong lahat ng nandito. Kaya ayun si Kuya Richard, itinaktak ba naman yung sili? Habang si Kuya Richard nga doon naglalagay ng sili, eto naman nga si Alvin ay inalis na nga rin yung isda at kasi tapos na. Natawa naman nga kami mga mare dito nga sa inihaw para namang uling na. Talagang literal mga mare na inihaw nga itong isda. Tingnan nyo ang kulay, mas maitim pa sa akin. Pero siguro kaliskis nga lang ang maitim dyan kaya pwede pa yung kainin at eto isinalang na nga rin ni Kuya Richard yung niluluto niya kanina. Habang si Mingming naman nga ay nalalaro naman nga ni Kuya Mark mga mare. O diba puro lalaki nga ang nandito ngayon. Kung dito kasi sila sa atin dito sa kabila ay masikip na nga at wala naman silang matutulugan na maayos. Si Ran nga pagkatapos nga mamalengke hindi na nga nagpahinga pumunta na nga rin dito sa kabila. Tingnan nyo nga mga mare nung makita nga ni Whitey si Ran ayan tuwang-tuwa anak pala siya ni Chuchu at ni Chichi. Hindi kaya naumoy ni Ran nakakain na kaya saktong-sakto ang pagdating niya. Isda nga ito pero tatlo nga ang luto.
magluto. O diba, sino ba naman nang tatanggi sa libre? Tingnan nyo naman nga yung ulam nga dito. May inihaw, may paksiw, may prito, at may sasawan pa nga. Kaya naman tara mga mare, kumain na nga tayo kahit wala nga tayo dito, sumabay na tayo sa kanila. Tapos nga nila dyan mga mare, nagpahinga nga lang din sila. Pagkatapos nun ay nung kinahaponan, ayan, nagsipag-asikaso nga sila ng pwede nga matrabaho dito. Sabi nga nitong nakadilo na si Jobert, ay sabi niya ay kung ano nga daw ang trabaho nga nila kinabukasan. Hanggang nagtatanong nga siya mga mare ng trabaho kasi sanay nga sila sa trabaho. Sabi ko naman nga kapag andito nga sila pansamantala at magtanim na nga lang sila dyan ng kung ano gusto na lang itanim dahil marunong daw din sila. Kasi alam niyo naman kahit noon pa naman mga mare ay lang din naman talaga ang ginagawa nga dito. Sabi ko nga si Kuya Richard na nga ang bahala nga sa kanila mag-utos kung may utos nga si Kuya Richard. Kaya kapag nagkaroon nga sila ulit ng trabaho ay sulit na sulit nga ang ibabayad nyo sa kanila. Ito nga yung pinagawa sa kanila ni Kuya Richard mga mare para lagyan nga ng harang para kapag magtatanim nga ng gulay tulad ng pechay ay hindi nga maano ng manok. Kaya naman ang itik o aso. O ayan mga mare, sobrang haba nga ng video na to kaya naman ma-enjoy nyo to mga mare kasi marami rin talaga nagre-reklamo ang ikli nga to ng mga video nga natin. Minsan kasi talaga mga mare, paulit-ulit na nga lang yung kaganapan kaya talagang binabawasan na nga lang din namin. At eto nga si Ran tumulong na nga rin sa pagbabakod nga dito mga mare. Sabi ko nga habang wala pang mahanap sa iba tapos nga syempre may sakot pa rin naman sa atin sila. Eh bahala na nga silang pagandahin nga itong kubo at taniman nga napakaraming gulay. Si Ran talaga mga mare, may hilig din talagang magsakat ang tao na yan. Kaya ang kadikit yan palagi ay metro. At eto na nga mga mare, ayan hinuhukay nga nila din hanggang dito para nga sagad na sagad nga yung magiging bakod. Tapos naman nga ng paglalagay nga nila ng bakod, ayan naman at naglagay na nga rin sila dito ng lupa. Parang nagkama-kama nga sila ng lupa dyan mga mare. Mas maganda nga kasi yung ganyan para medyo mataas nga siya. Tulad nga nung tanim natin na nakaraan. Kaya nga lang hindi talaga umabot yung mga sili nga natin kundi tiba-tiba sana tayo sa kilo ng sili ngayon. Yung iba nga daw 500 per kilo, yung iba naman 70 per kilo. Sayang talaga. Kaya naman nga ngayon sana hindi na nga bumagyo para makabawi nga ulit tayo sa mga naging pananim nga natin itong mga nakaraan. Ito ang sira nung maghalungkat nga dito ay napakarami pala mga marang yero kaya sabi niya ito na nga lang daw yung gagamitin. Tapos yung steel matting na binili wag na daw gamitin yun baka magamit pa dito. Habang abala ang lahat at ito namang si Chuchay nga natin ayan ang hihingi na naman nga ng pagkain. Siguro naiinitan kaya ayan pinaliguan nga ni Kuya Richard at ayan nagtatakbo pa nga. Yun ko ba mga mara, tingnan nyo naman napakaamo nga ng baboy nga natin. Tingnan nyo iba kasing baboy hindi talaga nahawakan ng ganyan. Pero siya tingnan nyo nagpapahawak at nagpapabuhat pa nga at ang laki-laki na nga rin niya. Ito na nga yung mga natapos nga nila ngayong araw mga mare. Mukha nga lang malaki itong lupa na to pero 350 square meter nga lang to. Siyempre pagkatapos ng trabaho, syempre merendahan kaya naman ay nagtipila nga sila dito ng kape. Ito naman nga sa atin hindi naman sila mga mare magugutom. Nakakatuwa naman nga sa kanila hindi nga turuan kanya-kanya nga sila ng ginagawa sa buhay. Hindi naman talaga mga mare yung gusto nga namin yung may kusa kasi hindi naman kami pala utos. Ang mahirap nga din sa amin hindi kami mga mare nagagalit. Kapag kumikilos nga ng kusa ay natutuwa nga kami. Lord maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.